kababayan natin sa Dubai, sa United Arab Emirates o UAE, may kinuronahang reyna. Pero ang kanyang inuupuan, hindi trono, kundi mga kubeta. Yumuyuko ang lahat sa kasipagan niya sa walang kapagurang pagkuskos ng mga inodoro. Siya si Helen, ang tinaguriang kuskus kubeta queen ng Dubai. Although na maganda po ang damit namin kung day off ko po, taga-kuskus kubeta rin lang naman. Pero wag na wag siyang ismulin dahil sa kanyang pagkukuskus ng kubeta. Napatayo lang naman niya sa Pilipinas ang kanyang dream house, nakapagpundar ng farm at nakapagpatapos ng mga anak na pare-pareho na ngayong profesional. Nung nalaman ko po na, may abogado na ako, katas kuskus kubeta. Paanong sa pagkuskus ng mga kubeta, nakamit niya ang lahat ng ito? Mahigit isang dekada ng DH o domestic helper sa Dubai, si Helen. Ang kanyang mga amo, tiga-India. Within 2 weeks na inobserbahan po kami ng mother ng amo ko ngayon, ako po ang napili. Matapos niyang linisin ang kusina, isinunod naman ni Helen ang palikuran. Hindi raw ito madali, lalo't ang kubeta na kailangan niyang kuskusin araw-araw, hindi lang isa, kundi 5. Mas marami po yung lilinisan mong toilet kaysa mga rooms po nila. At dahil madalas na nababasa sa paglilinis, nagpalit siya ng damit. Bago lumipat sa isa pang banyo, kung saan naglinis uli siya ng inodoro, pati na rin ang bathtub na nandito. Hindi raw chuchusi-chusi si Helen sa trabaho. Batak daw siya sa hirap ng buhay sa Pilipinas. Tubong Pamplona, Cagayan si Helen. Ang talagang pangarap daw niya noon, maging teacher. Hindi man nakagraduate, nabigyan pa rin daw siya ng pagkakataong makapagturo sa daycare center ng kanilang barangay. Mahirap po ang buhay doon dahil sa dami ng anak, pero ang liit po ng sahod. Hindi na namin makayanan na pagkulehiyohin sila. Ang kinikita raw ng kanyang mister naman sa pagsasaka, hindi sapat. Kaya si Helen, na masukang domestic helper sa Hong Kong, Lahat po, trabaho ko po noon, masungit po ang aking amo doon. Kung marumi po, uulitin mo po yun. pero makalipas lang ang 1 taon, si Helen umuwi ng Pilipinas. Nagkasakit kasi ang ika-4 niyang anak na si Aubrey. Nag-leading to epilepsy po siya. Kailangan niya po ang pag-alaga. Pero kinailangan niya uling mag-abroad. Kaya taong 2010, sa Dubai naman siya na masukang kasambahay. Wala po akong choice kung hindi yon dahil sa mga anak ko. Kung makapag-aral po sila, may choice sila na hindi sila magaya sa amin. Ang araw-araw na nakatoka sa kanyang trabaho, pag-aalaga ng bata, pati na pagkuskos ng kubeta. Mas marami po yung lilinisan mong toilet kaysa mga rooms po nila. Pero sulit naman daw lahat ng pagtitiis niya na pag-aral niya ang kanyang mga anak sa kolehiyo. At nakapagpundar din ng maliit na babuyan. Ayun, hanggang sa lumago naman, nagkaroon ako ng 4 na inahin na ngayon. Kahit doon man lang, masasabi kong ako'y tagumpay. Ngunit may kapalit ang ginhawa. Hindi natutukan ni Helen ang paglaki at pag-aaral ng kanyang mga anak. Yung anak ko dumawag siya, sabi niya, "Ma, grade 1 na ako next year. Hindi ka pa umuwi." Parang hindi mo alam kung ano yung sasagot mo. Lalo na po pag contest na nananalo sila, yung nandun ka dapat, wala ka. Sila lang, yung teacher lang ang umaalala. Ayaw ko siyang umalis noon. Gusto kong ma-attend siya ng graduation. Pero nung time na hindi siya naka-attend. Ang alam ko is yung nanay ko is yung lola ko po. Sabi ko, dyan ka na lang. Alagaan mo yung alaga mo dyan. Huwag ka nang bumalik ako. Tapos sinira ko po yung
kwarto ko, yung mga libro ko, ganun, tinapon ko lang ganun. Malungkot din kasi, di ba, kailangan ng nanay sa bahay. Kasi super maliit pa kami. Tapos meron yung mga nagsusuklay ng buhok, ganun. Sinusuklay ng mga buhok ng mga nanay, ganun. Hindi ko na, parang hindi ko siya naramdaman na parang ganun. Kada 2 taon lang daw kasi kung makauwi siya sa Pilipinas. Sabi nila is papunta si mama pero hindi ko po kilala. Kaya nung sinabi mama mo yan, kausapin mo, tumakbo po ako sa kwarto ko, natatakot po akong lumapit. Ayoko po siyang hug noon. Gag. Wala pong doon. Wala po akong magagawa. Natutulog po ako, tapos nung nagising ako may nakahag na sa akin. Yun. Ang ipinagpapasalamat na lang niya, masigasig mag-aral ang kanyang mga anak. Yung mga anak ko, excel lahat para makauwi rin ako sa kanila. At makalipas nga ang mahigit 1 dekada ng pagkukuskos ng mga kubeta, ang 4 sa 7 mga anak ni Helen, mga professional na. Hindi man niya natupad ang pangarap niyang maging guro. Ang panganay naman niyang si Madeline, licensed professional teacher na ngayon. Si Helmoer naman, civil engineer. Tapos naman ng financial management, si Aubrey. At si Frank, isa na ngayong abogado. Nanalo ko. Alam nyo, lumabas yung anak ko ng abogado. May abogado na ako. Katas, kuskus, kubeta. Yung fruits ng kanyang sacrifices, nagbunga ng maganda. Napaayos na rin ni Helen ang kanilang dream house. At nakabili ng ekta-ektaryang lupa sa Cagayan. Plano kaming gawan ng resort. Graduate man na ang 4 niyang anak, si Helen, hindi pa graduate sa pagkuskus ng kubeta. Kailangan pa rin daw kasi niyang igapang ang pag-aaral ng kanyang bunsong anak na si Gail. Gusto ko nang uwi sana, ma'am, kasi tagal na siya roon at yung mga anak namin gusto na rin nilang sila na raw mag-aaruga naman sa kanya. Dahil sa pagsisikap at pagiging ulirang ina ni Helen, nito lang nakaraang taon, Gawad Kasambahay Season 2 goes to Helen Atuon! ginawaran siya ng mga kapwa niya Pilipino sa Dubai ng Gawad Kasambahay Award. Parang akong himatay doon, hindi ko po expectaran na po ang manalo. Yung amo ko po, nandun din po sila lahat. Thankful po ako sa kanya. Sorry kung may mga times na parang rebelde, ganun. Love ko po siya kahit hindi ako masyadong showy. Kaya si Gail, pilit daw bumabawi sa mga sakripisyo ng kanyang ina. Siya na ang bumibisita sa kanyang nanay Helen sa Dubai. First time ko po siyang makasama na birthday niya naman po. Samantala, dahil batid ni Helen ang hirap ng magpaaral ng mga anak, ang kanyang mga kasityo na walang pampaaral sa kolehiyo, binibigyan ng kanilang pamilya ng biik. Kunin mo itong biik at talagaan mo mabuti. Palalaguhin po namin ito para sa future po namin. Mahal kong Helen, lubos akong nagpapasalamat sa buong may kapal na nakilala kita. Naging ina ng aking 7 mababait na mga sukling. Nagsumikap kang mangibang bansa. Ikaw ang naging haligi ng tahanan na dapat ako ang may katungkulan. Maraming salamat sa iyo at kahit pang sinasabi mong taga-kuskus kubeta ka lang, napag-aral mo ang ating mga anak na ibigay mo ang lahat, material at pinansyal na pangangailangan. Ikaw ang langit sa aming buhay. May pinadala si Papa na regalo sa'yo. Thank you so much. Thank you so much. Love you all. Love you all. Thank you. Malayo sa pagiging glamoroso ang buhay ng isang OFW. Pero lahat handa nilang tiisin kahit ilang libong beses pang magkuskus ng kubeta para lang hindi na maranasan ng kanilang mga anak ang
dinanas nilang hirap.